Guys, ito nga pala yung double decker bus na sasakyan namin para makapag-tour kami dito sa Hanoi, Vietnam. Hinintay lang namin yung kasama namin nagpa-register. Maganda sa taas tayo. I think, no? O picture ka dito, sir. O dito natin. Doon kukunin yung ticket, may booth doon. Para makasakay dito sa bus. Sa taas tayo. Yun. Thế sao mày chụp lại một cái ảnh nào cười tươi nhá. Dito ako, dito ako. Dito na ako. Yun. Good. Kailangan natin may visa sa billion. Ano to? Dati na to, sir. Sir, may gagamitin na. Kasi nawalan ako ng headset, di ba? Nawalan ako ng headset, di ba? Gusto ko kami ibalik yan sa'yo. Sabi mo na lang. Para saan to? Hindi, magkano siya yung tour. Okay. Sa city tour bus, meron binigay na earphone. So, sasaksak ko lang dito. Pwede tayo makinig dito, guys. So, habang nag-iikot yung bus, so, ito yung parang pinaka-guide natin. So, halos mapuno na. Ayan. Ito kami sa taas. Hinintay na lang namin umalis. Buti hindi maulan. Medyo mainit dito ngayon sa Hanoi. So, tama-tama lang sa city buses. Hindi kami mamabasa pag umulan. Kasi sabi araw. Ayan, nandun na guys. Ang one round day tour ay nasa 325 pesos. Pero kung gusto nyo mas mahaba, pwede rin 4-hour day tour, 648 pesos. So, available siya sa Klook. Ang capital nga pala ng Vietnam ay itong Hanoi. So ang area niya ay nasa 3,345 kilometer square. At ang populasyon niya ay umaabot ng 8.7 million. Ikukumpara mo sa Metro Manila sa atin, yung sa Metro Manila ay nasa 15.23 million yung population. Mayaman sila sa mga old architecture at culture, influenced by mga Chinese, French, and other Southeast Asian countries. So ito naman guys yung State Bank of Vietnam. So parang ito yung central bank. So dyan ang galing yung mga kaperahan, no? Dito nga pala guys matagpuan yung the old quarter. So sa old quarter na yan may street food, may mga cafe. So may enjoy mo yung bani at saka yung ice coffee. Dito rin guys makikita yung St. Joseph Cathedral, yung magandang lake at saka yung mga maliliit na temple. If ever guys na magagawin kayo dito sa Hanoi, so subukan nyo itong city sightseeing. Sigurado mag-i-enjoy kayo. Kahit single around na dito lang, pwede na yan, no? At dito kayo pumesto sa taas ng double decker bus. At siguro silihin yung schedule yan, katulad dyan medyo pababa yung sunset, no? Kita nyo naman yung yung araw pababa na siya. Pero kung ayaw nyo naman, pwede rin makaigin sa baba, naka-aircon kayo. Pero kasi kami pinili namin dito sa taas para kitang-kita namin yung view. Maganda sana nga kung gusto may unahan, kaso may nauna lang sa amin. Kaya dito na kami sa bandang gitna ang medyo concern mo lang dito
Kasi yung mga ano rito, yung mga rider, hindi nila bumisina. So medyo maingay, iba masakit sa tenga, lalo na pag sunod-sunod yung busina nila. Pero ganda naman, kitang-kita mo katulad nyo, no? Ganda ng view. At ang kagandahan dito guys, no, ang daming puno sa pagkabilang kalsada. So parang na-preserve nila yung mga puno ito, hindi nila pinuputol. Yun, no? Ang haba, muntik pang tumama din sa camera. O ayan, tumama na nga. Ang kagandahan nito guys, no, sa city tour na to, hindi siya matraffic around mga ano to, mga 5 PM. At saka mapapansin nyo, ang dami mga motor, ang dami mga rider dito, pero hindi siya nagka-traffic ng grabe. And then yung mga rider dito, mahilig sila magbusin-busina. Siguro kung sa atin to, binusinahan yung isang rider o binusinahan yung isang tumatawid o nakaharang dun sa kalsada, away na to, road rage, no? So dito sanay sila sa busin-busina, siguro para maging alerto yung mga tumatawid or nakaharang sa daraanan nila. So sa atin okay lang naman, di lang tayo sanay, no? Ganun. So yun, may food street pa doon. Pero pakiramdam ko parang malapit na dito yung Hanoi street. Yung train street ba, yung sinasabi nila. Ay, yun. So yun yung sikat na Hanoi train street sa TikTok, no. So may schedule ng daan ng tren dyan. So pagkakaalam ko merong 10:10 AM, 11:30 AM, 3:30 PM. Yan sa hapon, gabi din 7:30 AM, 7:20 PM, 7:45 PM, 8:55 PM, 9:20 PM at 9:50 PM. So may mga cafe dyan sa tabi ng mga relay. So pwede nyo rin confirm sa mga relay ng daan ng tren. So habang naghihintay, pwede kayong mag-order ng ito, pwede kayong kumain. So ito naman yung Quabac Parish Church. So isa to sa 3 major church dito sa Hanoi. Kasama yung Hamlong Church, yung St. Joseph Cathedral. So tinayo ito noong 1931 ng mga French. Tinatawag din nila itong Church of Our Lady of the Martyrs.
naman guys yung Kuata Temple. Isa itong Taoist temple na ang sabihin ng temple na to ay place of the gods. So isa rin to sa leading tourist attraction dito sa Hanoi. At kagandahan nito, malapit lang siya sa Westlake. Ito naman yung Westlake of Hanoi. Tinatawag din itong Hotay at popular ito sa mga lokal at mga turista. So meron siyang 17 kilometers na shoreline. So ang haba nun. So napapaligiran siya ng gardens, ng mga hotels, mga villas, cafes. So at pwede ritong mag-boat ride, no? Parang din sa Burham Park natin sa Baguio. Pwede rin ditong mag-jogging, maglakad-lakad, no? Kung mahaba pa yung oras mo dito sa Hanoi, pwede mo tong pasyalan. Ganito naman kaganda guys yung sunset sa Westlake of Hanoi. So parang sa atin lang din yan na Manila Bay. So dito rin makikita yung yung Tran Quoc Pagoda na sikat na tourist attraction dito sa Westlake. Kaso nga lang ayun, yun siya yung parang tower na yun, yung pinaka pagoda. So may entrance yan sa pagpupunta kayo. So kita nyo guys, no? Ang ganda ng ang ganda ng sunset dito sa Westlake. So habang naglalakad kayo dyan, actually pwede rin kayo mag-jogging dyan. At ang dami namamasyal dito sa Westlake. Even even yung mga lokal, talagang paborito nilang tambayan to. So makikita natin dito, ang daming mga nakatambay at ang daming mga motor na nakapark. So talagang inaabangan itong sunset dito sa Westlake of Hanoi. Kaya sino ba naman ang hindi mapapahinto dyan pag gagawin na maganda yung sunset. So ayun, may mga garden din sila dito. Kaya sa akin yung schedule ng city sightseeing, sa tingin ko maganda yung maganda yung palubog yung araw, nakita mo yung sunset dito sa Westlake. At siguro siguro maganda rin yung pag gabi na mag-iikot tayo, magkasakay dito tayo sa double decker bus. Makikita natin yung city lights dito sa Hanoi, yung mga pailaw ng mga buildings, yung mga mall, mga commercial establishment, mga pailaw ng cafe. Dito kasi parang hindi sila nagtitipid sa kuryente.
So, bawat commercial building o cafe lang, kahit maliit lang, talagang bongga yung pailaw dun sa harap. Kaya sigurado, ma-enjoy natin din if gabi tayo magsi-city sightseeing at nakasakay tayo sa ibabaw ng double decker bus na ito. Ito pala yung Presidential Palace of Hanoi. So tinayo siya noong 1900 to 1906 at dinisign ng French architect. Nung namuno si Ho Chi Minh during that time, no? So hindi siya tumira dyan sa Presidential Palace kasi ang iniisip niya sobrang bongga, sobrang mahal para tumira dun. Samantalang yung mga kababayan niya homeless at walang makain. Si Ho Chi Minh ay tinuturing na Vietnam greatest leader. Ba Dinh Square. Dito dineklara yung independence ng Vietnam noong 1945. Andito yung Ho Chi Minh Museum, Ho Chi Minh Mausoleum at yung One Pillar Pagoda.
So ito naman guys yung Temple of Literature. So historic temple yan sa Hanoi. Dedicated yan sa mga teaching ni Confucius. So natatandaan ko yan yung nag-aaral ako. Yung teaching ni Confucius is wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Wow! In English, do not do unto others what you would not want others to do unto you. Yun. Kasi may script kaya alam ko yung English. Pero yung Tagalog talaga hindi ko nakakalimutan yan. Yung wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Doji Tower. So, inspired by diamond. So, ito yung pinaka largest diamond shaped building sa Vietnam. So, meron siyang 16 floors at 3 basement. Yung limang palapag ay dedicated yan sa shopping center. At ang tinitinda dyan guys ay mga gold, gems, and jewelry. Grabe, parang may shopping mall ka ng mga alahas. Ito naman ay Pacific Place, apartment siya na pwede rin kayong mag-book dyan para mag-stay dito sa Hanoi. Movenpick Hotel Hanoi Center. So guys, ano siya, 5-star hotel siya. Yan, kung may budget kayo at gusto nyo may social yung hotel nyo, so pwede nyo i-try dyan. Melia Hanoi. So another 5-star hotel dito sa Hanoi, Vietnam. So if may budget kayo, pwede nyo i-try dyan. Pero kasi kami doon lang kami sa sa Art Hotel. So very affordable, no? T-Place Hanoi. So apartment din siya, pwede rin kayong magpabook dyan for your stay dito sa Hanoi. Must try talaga itong guys, yung city tour dito sa Hanoi.
Kasi parang may ikot mo na sa lahat eh. Sa halagang 325 pesos. Nakasakay ka dito sa double decker bus. So may hindi mo yung yung makikita mo dito sa at hindi ka pa pagod, di ba? So nakaikot ka na affordable yung presyo, tapos enjoy mo, and then hindi ka pagod. Yun ang maganda. Ay. Dito na pala. Ang dami ng tao eh. Guys, enjoy yung city dito sa Hanoi. So,